Oras sa Star City at sa buong Pilipinas, 15 minuto, makalipas ang 3 ng hapon. Sabi nga ng pambansang bayaning si Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, bilang pagpapahalaga sa lakas at talino ng mga kabataan, inihahandog ng DZRH ang programang Boses ng Kabataan. Boses ng Kabataan. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa programang ito, bawat opinyon ng mga kabataan ay bibigyang laya na maiparating sa kinauukulan. Kaya't atin ang pakinggan ang Boses ng Kabataan. Ay, isang napaka-exciting at masayang hapon po ng Sabado. Ngayon ay 25 na tayo ng buwan ng Enero, taong 2014. At maligayang bati po dun sa nagbo-birthday po sa ngayon, ang dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Ako po si Val Gonzales. Yes, magandang hapon po sa lahat po ng kabataan na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tama ka, partner. Talaga namang interesante ang araw na to, lalo na kapag hindi ko alam ang topic. Alam mo bang, partner? Siyempre, makakilala mo na. Makakasama nyo pa rin po si Jana Banana Abejero. At ito po ang Boses ng Kabataan. At alam mo ba, partner, sa sobrang excited ko kanina, hanggang dun sa programang Batas 101 Boses ng Kabataan yung aking nasa isip. Pero napakasaya po ng hapong ito. Ngayon huling Sabado na. Huling Sabado ng buwan ng Enero. Napakabilis. Oo. Napakabilis at ganun din, napakalamig ng panahon. At magba-Valentine's na. Ayun, magba-Valentine's na. Lapit ng February 14 sa mga umiibig. Importante yan, partner. Importante yan Pati yung birthday mo. Oo nga, no? Oo, sakto. Valentine's Day ang birthday mo. Oo nga, no? Kaya talagang dapat natin ipagdiwang yan. Muntik ko nang makalimutan. Pero, partner, talagang napaka-exciting ng hapong ito dahil kagalingan na naman po, mga kaibigan, ng kabataan. Ng kabataang Pinoy, ng mga estudyanteng Pilipino na may pagmamalaki sa buong mundo, ang ating pong magiging paksang usapin. Oo, tama ka dyan, partner. At saka dito masusubok na naman natin yung kanilang kakayahan. Hindi lang sa loob ng Pilipinas, kundi international to So, iba't ibang bansa yung makakalaban nila, makakaharap nila. Gaano ba kagaling ang mga kabataang Pilipino? Oo, nung last quarter ng taong 2013, partner, abay talagang nagpunyagi tayo ay nagdiwang doon sa mga sunod-sunod na mga ikangay magagandang nagawa ng ating mga kababayan na ipinagmalaki, nakilala na naman ng mga Pilipino sa buong mundo. At ngayong taong ito, partner, napakahalaga, isang kompetisyon na naman po ang magaganap dito po sa ating bansa. At ito po ay kompetisyon ng mga engineering students sa buong mundo, pero sa Asian Leg ay dito gaganapin. For the first time. For the first time, sa kauna-unahang pagkakataon, magmula po noong ito'y ilunsad noong taong 2010, kung di ako nagkakamali, noong 2010, ay ngayon lamang po, magkakaroon po ng isang kompetisyon ng mga engineering student na kung tawagin, partner, ano bang competition ito, partner? Ito ay tinawag na Shell Eco Marathon Asia. Nako, abay, wag na nating patagalin pa. Oo, siguro unang ipakilala natin na ang yung mga estudyante muna. Yung ating munang mga estudyante nakasama po dun sa Asian competition na ito, na kung saan maging dun sa ibang panig pa ng buong mundo meron din, ano? Oo. Pero yung Pero Asian ngayon, competition yung dito. ilan lang to sa mga magpa-participate dito sa contest correct. na to. From Adamson University, si Mark Angelo Amador. Magandang hapon sa'yo, Mark. Oh, di ba? At syempre, katabi ko rin si Harvey Dewan ng TIP, Quezon City. At syempre, ito namang mula pa rin po sa TIP, Technological Institute of the Philippines, ang babaeng ngayon pa lamang pinagmamalaki na, hindi lang ng kanyang universidad, kundi ng ating bansa, si Binibining, si Miss Jerilyn Notario. Magandang hapon, Jerilyn. At syempre, partner, ang representative naman mula sa Shell, si Mr. Lyndon Lumain, ang Shell Eco Marathon Project Manager. Magandang hapon po, Sir Lyndon. Good afternoon, sir. At siguro, partner, umpisahan natin siguro itong
magandang talakayan na ito dahil meron na po tayong 20 minutes. Meron na po tayong 20 minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon. Ay siguro kay Sir Sir Lyndon Lyndon muna. muna tayo. Sir Lyndon, ano po ba itong Shell Eco Marathon Asia? Okay, itong competition na to ay actually isang fuel economy competition ano. And this involves students mainly. Kailangan active student po kayo. Mm. And it's participated by 15 Asian countries ano. 15 Asian countries. countries. Oh. So now we have about 113 student teams. Aha. So each team consists of 7 students at saka isang advisor. Mm. So for a total of about 1,000 plus students and Opo. participants. Sa Pilipinas po, ilan yung participants natin or grupo natin na lalahok dito, Okay, sa sir? Pilipinas, we have about 10 schools and 17 student teams. Mm. Pag sinabi pong fuel economy, ngayon, alam naman na natin ngayon, partner Hindi ba? Talagang yung kakulangan ng fuel, Oo. ng gasolina, isa ng hindi lamang isang isyong panglokal kundi talaga syempre isyong Partner, international na yan, kung oo. ako ang, Mm. pag narinig ko pa lang yung fuel, Mm. una ko maiisip, increase. Increase. Oo. Oo. Wala na kayo ibang maisip Mm, Oo. Pero ibig pong sabihin nito, itong competition na ito, maglalaban-laban yung mga estudyante mula sa 15 mga bansa, tama po ba? Apo, apo. 15 mga bansa. Kung Sa Asia. papaano, ang paglalabanan nila ay kung papaano makatipid ng gasolina. Yes, the Mhm. most number of kilometers Wow. Mm. per liter of Mm. fuel Mm. or for Mm. kilowatt hour Mm. per kilowatt hour Opo. of energy. Mm. Opo, Sir Lyndon, so ano po talaga yung ginagawa ng mga estudyante dito? Ano ba, langis po ba yung Mm. ginagawa Mm. nila para paano nila Mm. gagawin yung nakakatipid o sasakyan po? Ano po yung ginagawa nila dito? So, marami po silang mga innovative ideas, no? Opo. From the engine, yung construction, down to the design ng kotse. Mm. So, lahat, materials, the way they drive, Mhm. pati Oh. yung weight, no? Wow. Maraming factors yan. Mhm. So, lahat na yan, they design it Si- themselves. si- sila po Sila mismo. mismo. Oo, wala kaming Oo. ano doon. Wow. Sila. Oo, di ba? At Gagaling. oo. Ano naman po yung ikangay kabutihang magagawa nito dito sa ating bansa? At Actually, syempre sa buong mundo. Oo. Ginawa ng Shell ito Mm. because we believe that in the next decade or two, no, Mm. the energy requirement will double, no. Mm. And since finite yung resources natin, of course, if we don't use it properly, Mm. baka kakapusin tayo. Ayun. Mm. So I think it is high time, no, that we discuss how Mm. we will arrive at solutions Mm. to reduce and make it efficient Mm. regarding the use of energy. So hindi lamang po ito, Sir Lyndon, kompetisyon dito sa Asia, kundi kaalinsabay nito ay meron ding sa iba pang lugar, sa iba pang panig ng Yes, mundo. after Mm. sa Philippines, meron din tayong leg Mm. dito sa Houston, ano? Mm. Opo. And then meron din sa France. So, there are 3 legs globally na Mhm. gagawin this year. Mm. Ayun. Mm. At bakit naman napili? I understand nagsimula pa itong competition na ito noong pang taong 1939. 1939, hindi 2010. No, Oh, 1939. aba, napakatagal na pala, partner. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay dito gagawin dito sa ating bansa. It started in Asia in 2010. No, Ah, it started okay. in 2010. Mhm. Now, kung ikaw kasi ang host country, you are given 3 years, no? 3 years Mm. to host it. Oo. okay. So after nag-lapse na sa KL, Mm. so it Kuala was, Lumpur, oo. Yeah, na Kuala Lumpur, ano? So we made a bid Mm. against Singapore and Shanghai Mm. to host this. Mm. And fortunately, we won the right to host this event So, for the first for the next 2 years, tayo pa rin po. for until 2016 po. Ayun. Mm. Oh, di ba? Aba. Matatagal pala tayo Mm-mm. dito, Mm-mm. So, partner. maganda po ito kasi meron po tayong dalawang changes dito Mm. compared sa Malaysia. Okay, first is meron tayong Energy Lab. Ito po ay isang malaking building full of high technology toys, advanced gadgets, where you can interact and enjoy the future of energy. Marami po. Mm. No? And meron po tayong energy forum na gagawin
sa February 6. This will be attended Mm. by leaders, no, government officials. So meron Mm. tayong invited speakers. So there is about 350 to 400 people who will be attending this Wow. energy forum. Mm. Saan po ito gagawin? Ito ay gagawin din dito sa Manila Hotel. Sa Manila Hotel. During the event day. Okay. Yung event, kailan uli ito? Ang Mr. event Dino? will be February 6 to 9. 6 to 9. The energy forum is on February 6. Mm. Okay? Mm. Now, this is the first time also that we are doing it in urban setting. Mm. Kasi dati nasa exhibition hall, Opo. racetrack, so Mm. medyo isolated. Anong ibig sabihin nung dati ay doon sa ganong klase ng So, mga lugar? doon sila, ngayon dito tayo sa urban setting. So, Mm. we're trying to make it real world experience. Ayun. At saan po yon? Ito ay gagawin sa Luneta. Wow. Sa Rizal Park. Rizal Park. Rizal Bakit doon Sa mismo yung Luneta. gagawing racetrack? Parang, ganun po ba ibig sabihin nun? Yeah, may historic, ano? Mm. And then, of course, it's the first. Mm. No? Ayun. So, and then, it got all the support facilities also to make this happen. Mm. Sir Lyndon, bukod po dun sa mga sinabi nyo na layunin nitong project na to, ano pa po kaya sa tingin nyo yung magandang maidudulot nito, hindi lang sa kabataan, kundi sa country talaga natin, na bukod po dun sa yung vision natin na makatipid tayo ng langis, meron pang magandang maidudulot itong project. Well, aside from creating the awareness, ano, and inspiring the students, ano, we'd like to showcase also that it is possible to arrive at very efficient machines. Mm. And it needs, of course, a collaboration between the private sector Mm. and the government kasi hindi lang naman po pwede sa isang sector lang. Opo. Mm. So when we talk about solutions on energy, it has to be a combination Mm. of government, private, Mm. and over academic. Oo, at No. isa rin ito partner na isang pamamaraan para makita natin kung ikangay ano yung mga naiisip na mga Yes. pamamaraan para Oo. makatipid ng gasolina dito sa mga bagong henerasyon lalo na itong mga estudyante. Opo. Mm. Opo. Sir Lyndon, curious lang ako, kunyari last year, yung ginanap na competition, ano yung pinakamagandang resulta nun? Mm. Halimbawa, di ba po, per team, parang pare-parehas lang sila nabibigyan ng gantong dami ng Yes, gasolina. yes. So, gaano kalayo yung inabot nun? So the Yung pinaka-nanalo the po. team to beat is still the team from Thailand, ano? Opo. Thailand. Yeah. And nanalo po sila noon. Nanalo sila Mm. noon, and the record that is currently being won by Thailand is yung Mm. the car traveled 2,903 Mhm. kilometers per liter. Wow. Per liter. Ano po yung pinaka pinaka normal na Opo, na nakukonsumong gasolina bawat kilometer? Well, normally, if you talk about Mm. yung cars ngayon, di ba? Opo, Commercially cars, well, matipid na yung 10 kilometers per liter, di ba? Wow. 10 kilometers Ngayon, di ba? per liter. But in the Aba? competition, it's normal to have mga 400 to 600 Mm. kilometers per liter. Mm. Kasi iba naman Mm. ang design nito. Opo. Pero ito 2,900 Opo. plus. That's the record. Opo. Wow. Sir Lyndon, confident po ba kayo na matatalo natin Pag yan? nakikita ko yung mga students, very confident. Mm. Yun yun. Opo. So, dito sa Luneta gaganapin po ito. Open po sa lahat talaga to. As in, Ito kahit po sino ay- po pwede yes. manood. Ito po ay open sa public, Yes. Mm. open sa students, Mm. professionals, Mm. government leaders, kung sino pong pwede. Mm. Pwede Lamang po. ang DOST tsaka yung ating mga Invite. inventor. Yes. Yung ating mga inventor ay talagang excited na rin siguro dito sa kompetisyong ito. Bakit po sa Luneta naman? Bakit hindi na lang total ang pinag-uusapan naman natin Ano po yung paikot-ikot lang po pag ganun? Ito ay paikot-ikot. Mm. Opo. It's a 1.2 kilometer na track. But they need to complete the 10 laps. So yun Mm. po yung requirement. 10 laps Mm. around yung racetrack na yon. Oo. Opo. So, and then they measure Mm. kung ilan na yung tirang fuel. Mm. Bakit po Luneta naman po yung napili? Well, as I've said, no, Oo. it's historic, Mm. no, and Mm. it's the first time that we're Mm. doing this also in the Philippines, Mm. and it coincides with 100 years of Shell also in the Philippines. Oh. So, maraming historic, the Mm. Energy Lab, the Energy Forum. So, it's a nice place also kasi yung the city of Manila Mm. and the Department of Tourism are really very, very supportive. Mm. Those are the reasons also why they chose the Philippines to host Medyo, itong leg na to. opo.
medyo partner parang sumagi lang sa isip ko. Kaya siguro panay yung construction dun sa... Yes, yes. Di ba? Kasi dati parang wala namang mga ganong bagay. Oo. Doon biglang nagkaroon. Isang makasaysayan itong mangyayari. Ano naman kasi, international naman. Talaga naman Yeah. dapat pagandahin natin yung luneta kung ipapakita natin sa buong mundo, di ba? So, ilang taon na pong hawak ng Thailand? O, nung taon lang? Nung last year lang? For the last 3 years, sila po ang number 1. Nako. Nanalo. Mabigat-bigat yan. Oo. Pero kaya yan. Nako, ay kung excited na yung ating mga nakikinig at mga nanonood sa RH TV, abay, mas excited siguro nating malaman din, kung ano yung mga pananaw dito, ano ba yung paano ba sumali, bakit sumali itong mga estudyanteng ito ng iba't ibang universidad sa ating bansa. Magbabalik po ang boses ng kabataan at sa ating pagbabalik ay alamin natin po yung mga bagay-bagay na yan doon sa mga estudyante ng iba't ibang universidad na sumali po dito sa kompetisyong ito. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. Oras hatid sa inyo ng